Praise the Lord mga kapatid, salamat sa Panginoon. Sa tagpong ito, tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng ating Panginoon. At kinakamusta ko po ang aking mga kapatiran sa Door of Faith Church La Mesa at sa Door of Faith Church Parian kay Pastora Christy at kay Ma'am Che ng Door of Faith Parian at sa palaging tumututok ng gawain para sa ating Panginoon. Hallelujah mga kapatid, samahan niyo po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Panginoong Hesus, Ama, Holy Spirit, maraming salamat po sa tagpong ito. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan sa mga dakilang bagay na ginagawa niyo sa aming buhay. Narito po kami, Lord, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aming nagagawang mga kasalanan, lihiman, hayag, sinadya o hindi. Patawarin niyo po kami kung nasaktan po namin ang inyong kalooban, humihingi po kami ng tawad. Panginoong Hesus, balutan niyo po kami ng iyong banal na dugo upang wala magawa ang kaaway sa aming buhay, lalong higit sa tagpong ito sa pag-aaral namin ng iyong mga banal at makapangyarihan salita. Panginoon, tulungan niyo po ako, wala po akong kakayahan at kaalaman na ipaliwanag ng iyong mga banal na salita, ngunit kapag sasamahan mo ko banal na Espiritu, ako po ay magtatagumpay. Lord, nawan lahat ng lalabas sa aking labi ay kalugod-lugod sa iyo at ayon lamang sa iyong kalooban. Gamitin mo lamang, Lord, ang buhay na ito upang maihayag ng maayos ang iyong banal na salita. Panginoon, maging aking mga kapatiran na makikinig, naniniwala ko't nananampalataya na ito ititimo sa aming puso't isip na may isa sa pamuhay namin ang mga mapag-aaralan namin ngayong tagpong ito. Ngayon pa lamang, Panginoon, inaakin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, samahan niyo po ako magsipagbukas po kayo sa akin sa Exodo 30:22 hanggang 33 po. Hallelujah. Ang langis na pampahid at mga insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng pinakamainam na pabango na 6 kilong mira, 3 kilong kanelo, at 3 kilong mabangong tubo, at 6 kilong kaisa ayon sa sukatan ng gamit sa templo. Pagkatapos, kumuha ka ng 4 litrong langis ng olibo. Paghalu-haluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahusay na manggagawa ng pabango. At gagamitin mo itong pampahid upang maging sagrado ang toldang tipanan at ang kaba ng tipan. Amen. Ganon din ang mesa at lahat ng gagamitin nito, ang ilawan at mga kasangkapang kaugnay nito at mga altar na sunugan ng insenso. Pahiran mo rin ang altar ng sunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ang palangga ng hugasan at ang patunga ng mga ito. Ganyan ang gawin mo sa mga kasangkapang nabanggit upang ang mga ito'y maging ganap na sagrado. Magiging sagrado rin ang lahat ng maisagi rito. Pagkatapos, si Aaron naman ang kanyang mga anak ang bubuhusan ng langis na ito upang lubos silang maitalaga bilang mga pari. Sabihin mo sa mga Israelita na ang langis na ito'y banal at siya ninyong gagamitin habang panahon. Huwag ninyo itong gagamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ang paggawa nito. Ito'y banal at dapat igalang. Ititiwalag ang sinumang gumagaya o gumawa nito at ang sinumang gumamit nito sa dayuhan. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa tagpong ito. At ito po ay napakaganda ng ating pag-aaralan ngayon na ibinigay ng ating Panginoon sa tagpong ito. Ang langis na pampahid at mga insenso. Ito po yung pinaliwanag ng ating Panginoon kay Moises na kung paano gagawin yung langis na sagrado at kung ano-ano yung mga kailangang materyales na dapat ay sundin na ni Moises, kung ano yung mga sukat, kung ano yung kilo at ayon sa sukatan ng templo. Amen. Tunay na itong si Moises talaga ay kinakausap ng ating Panginoon. Napakasarap po
kung tayo po ang makakaranas ng kalagayan ni Moises, napakasarap po sigurado sa pakiramdam na ikaw yung inuutusan ng ating Panginoon. Maging sa ngayon, inuutusan din naman tayo at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay kinakausap niya. At kapag tayo ay kinakausap ng banal na Espiritu, mga kapatid, tayo po ay sumunod katulad ni Moises na iba nga lang yung pamamaraan dito dahil si Moises mismo naririnig niya yung tinig ng ating Panginoon. Amen. Ngunit ang banal na Espiritu ay nangungusap sa ating mga puso, sa ating espiritu na kung ano ang dapat nating gawin at ginagamit yung mga taong banal. Amen. Sa ating kapanahunan ngayon. Amen. At balik po tayo dun sa ang langis na pampahid at mga insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pumili ka ng pinakamainam na pabango, 6 na kilong mira, 3 kilong kanelo at 3 kilong mabangong tubo, ay 6 na kilong kasya ayon sa sukatan gamit sa templo. Ayon daw po sa sukatan na gamit sa templo. So ibig sabihin, hindi po pwedeng magkamali ang mga desisyon ni Moises, ang mga gagawin ni Moises, ang pagkaunawa ni Moises, dahil kapag sinabi po talaga ng ating Panginoon ay ating susundin. Tunay na napakalamig nga po dito sa Italy ngayon at kasi po yung time ko po kasi sa trabaho, kaya po dito po nakakapag-devotion ngayon at maunawaan naman po yan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At salamat sa ating Panginoon. Ang mahalaga po kapag tayo ay magdi-devotion, sumunod po tayo at ang ating puso ay hindi napipilitan mo para ang ating mga gagawin ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. At ayaw po kasi ng ating Panginoon na tayo ay napipilitan sa pagsunod sa Kanya. Ang nais ng ating Panginoon ay yung bukal sa ating puso at tayo po din naman ang magbe-benefits niyan, yung mga blessing ay kusa na lamang darating, yung mga pinanalangin natin na nakalimutan na natin, tutugunin niya ng ating Panginoon. Amen. At praise the Lord, balik po tayo dito sa ating pinag-aaralan at ito nga po yung sinabi ng ating Panginoon sa verse 25, paghalu-haluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahuhusay na gumagawa ng pabango at gamitin mo itong pampahid upang maging sagrado ang toldang tipanan. Amen. So ibig sabihin yung instruction ng ating Panginoon na kailangan po talagang sundin. At dahil ito nga pong langis na ito ang gagamitin sa toldang tipanan at ito po ay sagrado. Alam po ba natin ang salitang sagrado, banal, walang bahid ng karumihan, walang kapintasan, walang anumang masasabi. Pag sinabing sagrado ay talagang totoong banal at para sa Diyos. Ang salita po kasing sagrado ay kapaloob niyan ay ang ating Panginoon at yan ay banal. Amen. Sabi po dito sa verse 27, ganun din ang mesa at lahat ng kagamitan nito, ang ilawan, ang mga kasangkapan kaugnay nito at ang altar na sinusunog at sunugan ng insenso. So ibig sabihin po ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga gagamitin sa paggawa ng pabango, maging sa mga gagamitin sa paghahandog ay dapat na sagrado. Amen. Dapat na pahiran. Sabi po dito 28, pahiran mo rin ang altar na sunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ang palangga ng hugasan at mga patungan nito gaya ng gagawin mo sa mga kasangkapang nabanggit upang ang mga ito'y maging ganap na sagrado. Amen. So ibig sabihin kapag hindi po pala napahidan ang isa sa mga bagay na sinabi ng ating Panginoon ay hindi po magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon at dapat po talaga masunod yung sinasabi ni Yahweh ng ating Panginoon. Amen. Upang maging sagrado at maging banal ang lahat ng mga bagay na gagamitin sa paghahandog. Amen. Magiging sagrado rin ang lahat ng may isasagi rito. O gaano po katindi yun, gaano po ka-powerful po yun at masagi nga lang daw po dun sa mga gamit na yon ay magiging sagrado na. So ibig sabihin talagang napakabanal na mga bagay na yon. Amen. Pagkatapos si Aaron naman ang kanyang mga anak ang bubuhusan ng langis na ito upang
lubos silang maitalaga bilang mga pari. So ibig sabihin, bubuhusan talagang yung langis ay talagang ikakalat sa buong katawan ng mga anak ni Aaron. Amen. At si Aaron, sabihin mo sa mga Israelita na ang mga langis na ito'y banal at siya ninyong gagamitin habang panahon. Huwag ninyo itong gagamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ang paggawa nito. So ibig sabihin, may sinasabi po ang ating Panginoon na napakahalaga. Huwag pong gagamitin ang mga langis na ito sa mga tao na dayuhan at sa mga itinalaga lamang ng ating Panginoon. At sabi pa po dito, ito'y banal at dapat igalang. Ititiwalag ang sinumang gumaya nito at ang mga sinumang gumamit nito sa dayuhan. So ibig sabihin, hindi po pwedeng gayahin yung mga sukat, kung anong klase ng mga materyales ang ginamit doon sa paggawa ng langis na iyon, dahil ititiwalag at hindi na magiging miyembro pa. Ganun po kasagrado at kabanal ang langis na iyon at kabilin-bilin na ng ating Panginoon na huwag gagayahin ang paggawa ng langis na sagrado. At huwag daw pong gagamitin sa mga dayuhan o sa mga hintil. Ganun po ang kabilin-bilinan ni Yahweh kay Moises. Kaya't mga kapatid, na tunay na napakasarap na tayo ay mapabilang at mapahida ng langis na iyon. Amen. Tunay na napakasarap na kapag ang ating Panginoon ang nagsabi na ikaw ay kabilang sa mapapahira ng langis na iyon, at talaga naman pong napakasarap at tayo talaga ay magiging banal. At isipin nga po natin na kapag napasagi ayon po dito sa ating binasa, kapag napasagi daw po yung bagay na iyon sa ibang bagay, ay magiging banal na rin. Ganun po kabanal ang bagay nun, ganun po kasagrado ang bagay na yon. Ngunit ang kabilin-bilinan po ng ating Panginoon, huwag daw pong gagayahin at huwag pong ipapahid sa mga dayuhan. Amen. Praise the Lord. So mga kapatid, ano pong nais ng ating Panginoon sa tagpong ito? Sa totoo lang po, nangungusap ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin na pinapaalalahanan tayo ng ang lahat ng mga gamit sa bahay sambahan, ang lahat ng mga ginagamit ng ating mga pastora at ang lahat ng mga tao na napahira na ng langis ay dapat na maging banal at huwag nang magkakasala pa. Kung tayo man po ay may mga kasalanang hindi sinasadya, humingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon. Katulad nga po ng ating napag-aralan na ang mga sinasabi ng ating Panginoon kay Moises ay totoo at makapangyarihan at hindi pwedeng baliwalain, dahil may mga tauhan po sa Biblia na hindi sumunod sa mga sinasabi ng ating Panginoon at hindi naganap ang nais ng ating Panginoon sa kanilang buhay. Yung mga pinangako ng ating Panginoon ay hindi nila nakamtan agad dahil sa pagsuway nga. Yung mga kaapu-apuhan na lamang po ang nakaranas, at yung imbis na isang araw lamang matatanggap na ang blessing, ay tumagal pa ng napakatagal dahil nga po sa pagsuway. Pero tinugon din po ng ating Panginoon ang kanyang mga pangako. Tumagal nga lang po dahil nga po sa kasalanan ng mga tao, dahil sa katigasan ng mga ulo. So mga kapatid, na kapag may sinabi sa ating ang ating Panginoon, sundin po natin agad at wag po tayong tatanggi. At katulad nga po ng yung mga napahira na ng langis, dapat po hindi na po tayo nagkakasala. Dapat po yung mga ginagawa natin ay maging kalugod-lugod na sa ating Panginoon. At mga kapatid, may mensahe po dito yung ating Panginoon sa pinakadulo po. Sabi po ng ating Panginoon na huwag gagayahin ang paggawa nito. So ibig sabihin, ayaw po ng ating Panginoon na siya ay lalapastanganin, na dadayain. At ayaw po ng ating Panginoon yung gagayahin siya, dahil hindi po pwedeng magaya ang ating Panginoon. At kung may tao man na gumaya nito, imbis na blessing ang matatanggap, ay sumpa ang matatanggap. Amen. Dahil yun po ang ginawa ng kaaway, si Satan.
dahil ginagaya niya ang ating Panginoon, ngunit hindi naman niya magaya hanggang sa siya ay bumagsak sa lupa. Kabilin-bilin na ng ating Panginoon na huwag ipapahid o gagamitin sa mga dayuhan. Kaya't napakasarap po mga kapatid na tayo po ay hindi dayuhan, tayo po ay pinili ng ating Panginoon. Amen. Nawa Lord, nawa mga kapatid ay may natutunan tayo sa ating Panginoon na kapag kung anong sinasabi ng ating Panginoon ay ating sundin at huwag po tayong magbibingi-bingihan sa mga sinasabi ng banal na Espiritu. Amen. Dahil mayroon pong paalala ang ating Panginoon na sabi po niya, ititiwalag ang mga gumaya at gagawa nito at kung ipapahid ito sa mga dayuhan. Kaya't mga kapatid na wag po tayong susuway sa mga pinag-uutos ng ating Panginoon na nawa ang napag-aralan natin ito ay tumimo sa ating puso't isip. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan at mga kapatid, samahan niyo po tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Panginoon sa tagpong ito. Panginoon, nawa Lord, ang lahat na aming mga napag-aralan sa tagpong ito ay tumimo sa aming puso't isip, Panginoon, na nawa Lord, maging katulad po kami ng mga sagradong bagay na napahidan ng iyong banal na langis, Panginoon. Nawa Lord, ang lahat ng mga ipapagawa mo sa amin, Panginoon, ay magawa namin ng ayon sa inyong kalooban. Lord, inamin po namin, hindi po namin kayang sumunod kapag wala ang pagsama mo. Kaya banal na Espiritu, tulungan niyo po kami, Panginoon. Napakahirap po na sumunod nang wala ang pagsama mo, wala po yung pagpipigil sa aming sarili, Panginoon. Dinadalangin po namin yung Lord, yung fruit of the Holy Spirit na magmanifest sa aming buhay, na makita po sa aming buhay na hindi pa po kami nagsasalita ay maramdaman na ng aming makausap na kami ay totoong Kristiyano, Panginoon, upang sa gayon ang aming mga masishare ng Word of God, ng mga banal mong salita, ay madala din namin sa iyong bahay sambahan, Panginoon. Tunay na malapit ka na nga dumating. Nawa Lord, ihanda mo palagi ang aming mga puso't isip na ang gagawin namin palagi ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Dinadalangin ko po, Lord, ang aming tagapanguna sa Door Faith Church La Mesa, kay Pastora Christy, sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Gabayin niyo po, Panginoon, ang buong pamilyang ito, cover the blood of Jesus, maging kay Elder Wilma sa kanyang buong pamilya, Lord, kung paano po sila nakakilalang ganap noon, lahat ng kanyang buong sambahayan, kanyang mga anak at mga apo, naniniwala kami at nananampalataya, isang araw ibabalik mo sila, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maging sa mga musician, Panginoon, sa pinakabagong miyembro, mga bataan, kababaihan, may mga karamdaman, mga senior citizen, lahat po kami, Lord, naniniwala at nananampalataya. Marcos 11:24, ang lahat ng mga dalangin ng aming mga puso ay dininig mo na, Panginoon. Kaya't ngayon pa lamang, Panginoon, inaangkin na po namin ang katagumpayan na ito at lahat ng aming mga napag-aralan, ng mga narinig na banal na salita mo ay maisa pamuhay namin, Panginoon. Dinadalangin ko, Lord, ang aming Pangulong Bongbong Marcos, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay, sa kalooban mo, Lord, nawa siya manahan at ang palagi niyang iisipin, nawa Lord, ang kapakanan ng kanyang mga mamamayang nasasakupan, Lord. Nawa ang kanyang puso't isip ay palaging nakatuon sa iyo. Ang lahat ng mga desisyon niya, Panginoon, ay magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon, upang maganap ang nais mo sa aming bansang Pilipinas, na ito ay pagpapalain mo at iaangat sa buong mundo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, muli. Ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa palaging pagsama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. God bless us all, mga kapatid. Salamat po sa pagtutok nyo at patuloy po tayong sumubaybay at mag-aral ng banal na salita ng ating Panginoon, dahil tayo po ang magbebenepisyo ng lahat ng iyan. To God be the glory po.